dapat po ang ating pong adhikain at ang motibo po ng Debaters Convention ay magbigay ng karangalan sa Diyos. At maraming salamat, hindi na natin patagalin ang atin pong oras ay tumatakbo na. Okay? So, bibigyan ko ng 10 minuto ang affirmative side kung ready na. At ulitin ko, ang pag-uusapan po ay tunay na iglesia. Ready na po ba ang affirmatibo? Yes, ready na po. Okay, pag nag-umpisa kayo ay pagganahin ko na yung oras. Okay, magandang gabi po. Maraming salamat Mr. Moderator. At magandang gabi sa lahat na nandito, especially kay Brother Denmar na aking kausap. Again, hindi po kayo ang kalaban ko. Ang kalaban po natin ngayon hindi kalaban, kundi ang gusto po natin ngayon ay katotohanan. So, kung meron bang akong masabi na masakit po sa inyo, pasensya na po. At least ito po ay hindi personalan. Wala pong personalan po ito. Ito po ay pangkaibigan lamang na pag-uusap para po makita natin ang katotohanan at gusto po natin yan. Ngayon po mga kapatid, unang-una ang tema po natin ay patungkol po sino ba ang tunay na iglesia, o kung sa inyo ay ano, nasa sa inyo yan. Pero sa amin po ay sino, kasi po it talks about people. First of all, we have to understand na itong iglesia or sa Griego na salita ay ekklesia. Alam natin kung ano po yung ibig sabihin ng ekklesia. Ito po ay called out assembly. Ito po from the two Greek words, ek meaning out, kaleo meaning to call, meaning called out assembly po ito. At tayo po ay naniniwala na ito po ay mga tinatawag na kalipunan ng mga tao na sumampalataya kay Kristo sa ating panahon po ito, New Testament mga kaibigan. So ngayon po, ano po ang makikita natin dito? Unang-una, naniniwala po tayo na ang iglesia o mga tao, ito po ay inunahan ng mga apostol at mga disipulo, at ito po ay may bilang nga 120 sa Acts chapter 1. Pero ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, "And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Naniniwala po tayo mga kaibigan, mga nakikinig, na ang iglesia po na itinayo ng Panginoong Jesucristo, mayroon pong promise, mayroong pangako yan, that the gates of hell shall not prevail against it. Matthew 28:20. "And I will be with you even unto the end of the world." Ito po ang mga hindi mababaling katotohanan na ang iglesia ng Panginoong Jesucristo ay mga tao, at ang mga taong ito ay hanggang sa buong kapanahunan, ayon po kay Apostol Pablo, Episo 3:21, "And to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen." Bakit po natin ito masabi na ito po ay nagpapatuloy? Kasi po unang-una, meron tayong tinatawag na pangako, at ang Diyos po ang nagtatag dito. At pangalawa, ito po ay mga kalipunan ng tao, at alam natin ang nangyayari na sila ay lumago sa Book of Acts, dumami. At ang sabi po nga dito na explicitly makikita natin sa babasahin kong talata, 2 Timothy chapter 2 verse number 2, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also." So ito mga apostol sa first century, meron silang mga disipulo, second century, third century, umabot po hanggang sa ating panahon, kasi nga yan po ang pangako ng Panginoong Jesucristo na wala pong sasamahan niya even until the end of the world. Now ngayon, yung mga tao, sino-sino po yun? Ang sabi po sa talata sa Gawa 2:47, noong nagsimula po na lumaganap ang iglesia, ang sabi po dito sa 47, "Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved." So ito mga ligtas mga kapatid, kung sila po ay mga ligtas, according to verse number 41 dito, ito mga tao ito ay tumanggap sa Ebanghelyo, at sila ay nangabautismuhan, at they were added to the first church. Now, sila po ay sila mga ligtas. Yan po ang unang argumento natin, na ang tunay na iglesia po
Now, we have to understand na merong spiritual at physical church. So I'm talking about spiritual church now. This church na body of Christ, ito po ay mga ligtas. Sila po ay sumampalataya kay Kristo, sila po ay mga anak ng Diyos, tinatawag na mga tupa ng Diyos. So ito sila, kung sila po ay magtipon-tipon, sila po ay tinipon, ibig sabihin, sila ay tatawagin na iglesia. So ngayon po, bakit po natin tinitindigan, no? Dahil po ang iglesia na yon, meron po tayong mga marka, meron po tayong mga iniwan na mga bakas dito sa Biblia. So bakit po natin na-claim po tayo na tayo po as Baptist Church na mga kasamahan natin, tayo po ay nasa tunay na iglesia, which is the physical church, which is local, is bakit? Kasi po nananatili ang iglesia at ito pong Baptist Church. Kung ano po yung mga pamamahala, ano po yung mensahe ng tunay na iglesia, nasa amin. Unang-una, sila ay mga tinatawag na mga ligtas. Ayan po. Number 2, makikita natin sa Book of Acts kung ano po yung kanilang ginagawa. So para maklaim natin na tayo po ang tunay na iglesia, edi makikita natin kung ano po yung nasa unang iglesia, dapat tayo ganun din. Nakikita natin mga kapatid, for example, kung anuhin lang natin ang history, meron din tayong history books na ganyan. Pero mga non-secular books, kaya mga mababayas po tayo dyan. Pero mamaya, kung merong mga references, then gagamit tayo mamaya. Pero unang-una dito tayo for the sake of time, dito tayo sa iglesia. Unang-una mga ligtas po. They know that they are saved. They are called the Church of God. They are called the Church of Christ. They are called, there are many names, title na binalagay. Tinawag silang tupa. Tinawag silang mga children of God. So ito po sila, mga iglesia. Ngayon, tinatawag po silang sa Acts, tinatawag silang Kristiyano. Tapos meron silang mensahe at pamamahala na talagang malinaw. Ito po ay hindi pinamamahalaan ng iisang tao. Malinaw po yan sa Biblia, even in the book of Acts. Lahat, wala pong iisang tao dahil si Kristo po ang ulo nito. At ang mga nasa katawan ay mga membro lamang. So ito po ay pinamumunuan ng Panginoong Jesucristo. Tapos meron ng mga pastors, teachers, evangelists, apostles, meron doon sa tunay na iglesia na yan. Ngayon po, ang kanilang mensahe, malinaw ang mensahe nila patungkol po sa Panginoong Jesucristo. Patungkol po mga kaibigan sa kaligtasan. Yan po ang mensahe sa Book of Acts. Wala pong ibang mensahe sa kanila kundi yung gospel. So makikita natin na yan din ang mensahe ng Bible Baptist Church. At saka ano po yung pamamahala? No, malinaw po ang pamamahala na lokal po ang iglesia, hindi po universal in the sense of physical na hindi po pinamumunuan ng iisang tao. Hindi pinamumunuan ni Pedro, ni Pablo, hindi po pinamumunuan ng iisang tao lamang, kundi lahat po sila ay namuno pagka sila ay tinatawag na apostol, and then si Apostol Pablo din doon sa mga hintil at sa mga Hudyo. Tapos merong mga elders and bishops. Yan po ay malinaw sa Philippians chapter 1 verse number 1. So merong mga bakas po ang iglesia, mga marka, mga kaibigan. Sila po ay mga ligtas. Ang kanilang mensahe ay ang Panginoong Jesucristo. Ang kanilang mensahe ang the gospel, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Tapos makikita natin na ang kanilang pamamahala ay pasok po dito sa Bible Baptist Church. Kung makikita natin, yun ang tunay na iglesia mga kapatid. Mga tao po ito na tinawag ng Panginoong Jesucristo sa anumang larangan o kahit saan, tinipon po sila po ay tinatawag. Of course, they are also called the followers of Jesus Christ, the believers, and then the Christians. So that's what they called them before. And then ngayon, because of the sect, meron na tayong mga pangalan. Pero yung pangalan, hindi po yun, kundi yung mga tao na nasa loob ng tunay na iglesia. So yan po ang tunay na iglesia mga kapatid, na pasok po sa Bible Baptist Church. Kaya napakalinaw, marami pang mga doktrina at saka mga aral kung ano po yung nasa mga apostol, ganun din ang true church na galing doon. Hindi po pwede na iba yung kanilang pamamahala at aral dito sa tunay na iglesia tapos mag-aangkin tayo, pero hindi naman. So mga kapatid,
ang pinaka-importante po natin dito ngayon, unang-una, dito tayo sa Biblia. Dahil po, ang mga references po mamaya na makikita natin, hindi po yan lahat ay totoo. Kaya magsuri po tayo. So ngayon po ang presentation natin na ang tunay na iglesia ay mga ligtas, kalipunan ng tao, niligtas ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay merong mensahe at pamamahala na similar po kung ano po yung unang iglesia. At sila po ay naniniwala na hindi po ito maiwawala. Meron mang tumalikod, pero hindi po maiwawala until this time. Meron po, kaya meron po tayong belief as a Baptist na we have Baptist successionism from the time of Christ until now. Meron tayong mga lolo sa pananampalataya noon hanggang ngayon na umiiral dahil po hindi maiwawala ang iglesia. So for the sake of time, ganun lang siguro, yun lang siguro ang ating tindig. Time. So, bago ko ibigay yung 7 minuto, Pastor, yung yung signal mo, test nga uli. Kasi putol-putol ka sa akin eh. Pastor Rian. Hello? Ayan, yan. Ayan, okay na. Okay, sige na. Kino-confirm ko lang. Hello. So, yan po ang 10 minutong presentation po ng affirmative side at pinatunayan niya ng tunay na iglesia ay kanya pong inilalahad sa loob ng 10 minuto. Kung ready na po ang negative side, bro, ready na ba kayo? Ready na po. Bibigyan brother. kita ng 7 minuto. Okay, start the time. Start na po. Okay, Pastor Rian, magandang gabi sa iyo, no? Ngayon, ang una kong tanong ay ito. Sabi mo ay hindi pinamumunuan ng isang tao ang tunay na iglesia. Tama? Narinig ko, no? Tama po. Tama. Ngayon, kung mabasa ko sa history na mayroong isang taong namuno sa Baptist, tatanggapin mo to? Pwede mong basahin, pero tingnan natin, hindi ko tatanggapin na Categorical po ang tama o tanong, mali. moderator. Categorical po ang tanong. Tatanggapin mo o hindi? Hindi ko tatanggapin. Hindi niya tatanggapin. Okay, sige, mamaya ko na lang basahin. Ngayon, susunod kong tanong. Binasa mo yung Mateo 16:18. Kanino sinabi yan? Sa iglesia po, na itatayo ng Panginoong Jesucristo. Oo. At ang sinabihan dyan ay si Pedro, tama? Si Pedro po at ang mga apostol nandyan. Hindi po siya nag-iisa. Si Pedro ang sinabihan dahil siya po ang nakabigay ng tamang sagot sa tanong ng Panginoong Jesucristo. Pero lahat po sila dyan sinabihan. Sabi mo kanina kasi, ang tunay na iglesia, pinamumunuan ng lahat. Tanong ko, bakit si Pedro lang at hindi si Juan ang sinabihan doon? Dahil po si Pedro po ang nakasagot at siya po ay isang... Stop the time. Stop the time. Sige bro. Stop the time. Si Pedro po ay isa ding Stop leader the time. dyan. Stop the time. Moderator's time. 5 minutes and 16 seconds. So, warning, bro. Negative side. 20 seconds bago ka magsalita, bro. Don't interrupt. So, meron kang first warning. Okay. So, Pastor Rian, meron kang 16 seconds na sagutin ituloy mo yung sagot. Time start. Sagot. Si Pedro kasi nakatanggap ng nakabunyag ng tamang sagot diyan, kaya siya ang sinabihan. Pero yung 19 na yan ay inulit yan sa Matthew 18 din. So sila po lahat, hindi po si Pedro lang. Next question. Okay, question. Okay. So ibig mo sabihin, yung mga apostol na hindi nakasagot ng tama, ay bakit hindi sila nakasagot ng tama kung tunay ng simbahan itong unang simbahan na sinasabi mo? Dahil po
ang sabi diyan sa kay Panginoong Hesukristo na yaong ang Ama ang nag-reveal po kay Pedro. So hindi basically hindi in-reveal sa ibang mga apostol. So wala pong problema 'yan. Okay. Okay. So kanina may binabanggit ka doon sa last na bago yung last minute mo no na mayroon kayong mga ninuno. Sino tong mga ninuno na to na unang Kristiyano na sinasabi mo? Depende po sa lugar at sa oras. So ang una kong mababanggit, unang-una si John, Juan kasi yan po ang nasa history book namin. Tapos pagkatapos si Polycarp, okay, and then andun na, hindi ko ma-memorize. Pero yan ang unang mga ninuno sa 2nd Next century, question. 3rd, 4th, meron tayo dyan. Hindi ko lang Next question. Okay. Okay. Next question. So ngayon, Next question. sige po, moderator. Sige, ang next question ko ay ganito. Saan mo nabasa sa Bible na si Juan yung apostol, no? Yung apostol ba, no? Ay Baptist. Hindi po, wala po akong nabasang baptist sila. At hindi po yan tayo namin na baptist po ang itinayo ni Kristo. Manapa, kami po na baptist, kami po ay galing doon sa itinayo ni Kristo ng mga apostol, una ay tinawag na Kristiyano. Next question. Okay, next question. Tama ba yung pagkakarinig ko sa sagot mo? Sabi mo, hindi kayo yung itinayo, pero doon kayo nang galing. Tama. Tama. Okay, tama. Okay, sige. Ngayon, ang tanong ko, dito sa Book of Acts, punta naman tayo sa Book of Acts, ano? Dito sa Book of Acts, may binabangkit na communion. Dito sa Acts chapter 20 verse 7 ng The Living Bible. Ang Baptist ba merong communion? Meron po, depende po sa iyong kahulugan diyan. So meron kami. Yan po ay established of the Lord Jesus Christ, which is what we call Lord's Supper. Tinawag niyong communion, sa amin Lord's Supper. Number 2, ang bautismo sa tubig. Yan po ang dalawang ordinances Next na question. ng Panginoon Jesucristo at Next we keep it. question. Okay, next question ko. Next question ko po ay ganito, no? Moderator's time. So, Pastor Rayan, bibigyan kita ng warning. Isang warning kayong dalawa. Pag sinabing next question, tapos na yung pagsagot mo ng 20 seconds. So, Brother Negatibo, meron kang 2 minutes and 01 seconds. So, resume the time. So, tuloy ang tanong.
na ibibigay natin. Of course, bago natin ibigay ang atin pong rebuttal portion, ang debate pong ito ahatid po sa inyo ng Debaters Convention. Of course, meron po tayong available na mugs, available na t-shirt, white and black. At meron ngayon yung sombrero. Ngayon, wala pa sa market dahil nga po close ang deliveries. Pero pwede po kayo makipag-ugnayan, mag-message po kayo sa ating admin, Brother Russia or kaya kay Sis po. Kaya hindi natin patagalin. Kung ready na po ang atin pong affirmative, bigyan po natin ng 10 minutes para i-rebut yung tindig po ng negative side. Ready na po ba? Affirmative side, 10 minutes sa'yo. Ready ka na? Nakamute pala. Nakamute. Sige, Wala sige si po. Bro Sige. Rian. Ayan na. Okay, Tayo sige. Sa moderator. 10 minutes start. Okay, 10 minutes start for rebuttal portion. Time start. Okay, magandang gabi ulit mga kapatid, no? So, ngayon po ay titingnan po natin yung mga sagot, no? I-rebat natin 'yon. Unang-una, hindi po sigurado ang ating kapatid na si Denmar. So, alam naman natin, hindi naman lahat tayo is alam natin lahat ng bagay. Pero sa temang ito, hindi po sigurado ang kanyang hindi po sigurado yung kanyang sagot. So, ngayon po mga kapatid, ano po para sa atin ito? Ibig sabihin po, hindi pa niya talagang makita ang katotohanan, no? Unang-una, itong tinawag daw na Pope si Pedro, wala pong ganon, no? Isa po yung assumption patungkol po sa talata na mga binibigay, mga kapatid. Wala po yung katotohanan. Ang katotohanan po itong termino na Pope, mga kapatid, saan po ito galing, no? Ito po ay sa Greek na papas. Okay. Now, ang etymology po ng word na ito, the word Pope is derived ultimately from the Greek word na papas, originally an affectionate meaning father, later referring to the bishop or patriarch. The earliest record of the use of this title is in regard to the Patriarch of Alexandria, Pope Heraclius, sabi dyan, of Alexandria in 3rd century pa yan nagsimula. Yan po ang etymology ng Pope, mga kapatid. So, hindi po si Panginoong Jesucristo tumawag, no? Ito ba ano ang katotohanan patungkol po sa papacy according to Britannica? Sabi dito, the term Pope was originally applied to all bishops in the West. Ayan. So, hindi lang po hindi lang po si Pedro, kundi itong terminong papas na Pope na ito, lahat po ng mga bishop sa West tinatawag. And also used to describe the Patriarch of Alexandria. Marami na. Hindi iisa lang, mga kapatid. Ang problema, who still retain the title. In 1073, however, Pope Gregory VII restricted its use to the Bishop of Rome. So doon po yan nagsimula na iisa na lang ang tatawagin, mga kapatid. So yan po ang katotohanan patungkol po sa Pope niyan, no? So ang Biblia po nagpapatunay na hindi po pinamumunuan ng dalawang puno ang iglesia, o meron silang tinatawag na dalawang puno, meron daw visible head. Ang iglesia po, mga kapatid, hindi po tayo rejected natin yung universal na church. Sa spiritual na church, yes, iisa lang po yan. Ibig sabihin po yan ay tinatawag natin na spiritual body of Christ. Isa lang, isang ulo. Pero sa local church, no, sa physical na makikita, wala pong universal. Hindi po ito, no, pinamumunuan ng iisang tao. Sino po ang sabi po ng Apostol Pablo? Ano po ang sabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat? Maniniwala tayo sa mga apostol, wag sa mga books o mga pari, no? Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, for he that wrote effectually in Peter to the apostleship to the circumcision, which is
the Jews, the same was mighty in me toward the Gentiles. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, ayun no, who seemed to be pillars, Galatians 2:9. Si James, si Peter at si John, they seemed to be pillars. Pero sila po, ang sabi, they gave to me, Barnabas, the right hand of fellowship, that we should go to the heathen, the Gentiles, day of the circumcision. So sila po mga kapatid ay merong mga jurisdiction. Si Pablo po doon sa mga hintil, apostol sa mga Hudyo. Si Pablo naman sa mga hintil. Si Pedro, Peter, James, and John sa doon po sa Hudyo. So ngayon, ang sabi niya, iisa lang ba lahat? Hindi po iisa mga kapatid sa lokal. No, sa lokal po ng Old Testament hanggang sa New Testament hanggang sa 2nd century, wala pong tinatawag na iisa lamang. Unang-una, bagkos iiba-iba po, meron pong kaibahan, hindi sa ebanghelyo kundi sa pamumuhay. For example, itong Acts chapter 15, unang konseho. Ano ang ni Santiago dito? Ano ba ang kaniyang desisyon? Ang desisyon po ni Santiago dito, ang sabi niya dito na wherefore my sentence is this, that we trouble not them. So hindi po sinabi ng mga apostol dito na itong mga hintil ay dapat kung ano po yung practices natin dito sa Jerusalem, ganun din sa mga taga-Antioch, walang ganon. No, bakit? Hindi po sila magkaisa ng pamumuhay. Pero ngayon, kung sasabihin natin, iisang church, no? Dapat uniform kayo. Pero walang ganon sa unang bakit? Sila po ay lokal. So bakit matatawag natin mga kapatid na yung isang church, spiritual yon? Bakit? Kasi ang dami sa Biblia tinatawag na churches. For example, Galatians chapter 1 verse number 2. Ang tawag dito, unto the churches of Galatia. And then we know the 7 churches in Revelations. So marami mga kapatid, kung physical lang, maraming churches. Kung iisa lang sila, ang 7 church ay isa, magpadala lang sila ng sulat, ng isang sulat ang Diyos. I-disseminate na yon sa lahat ng mga iglesia kasi iisa lang sila. Wala no? Iba't iba po silang mga lokal. At then, hindi po nila pinakikialaman yung bawat isa sa kanilang mga preferences, pamumuhay, pero iisa sila sa gospel. So, merong isang church sa physical, sa spiritual, pero merong maraming churches sa mga lokal. At hindi po sila uniform even in their pamumuhay. So, wala po dyan, hindi po makikita. At tapos, hindi po pinamumunuan ng iisang, mga kapatid, hindi po. Kung ang iglesia nyo pinamumunuan ng iisang tao, hindi po yan ang tunay na iglesia. Dahil una, si Apostol Pablo, siya po ay nangulo doon sa mga hintil. Ano po ba yung sabi niya? No? Noong siya po ay paalis na at siya po ay umalis dito sa Episo, ang sabi niya dito sa 20:28 ng Gawa, take heed unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God. He is talking about the elders, verse 17. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Si Pedro, sino po ba yung kanyang inexhort? 1 Peter 5:1. The elders which are among you I exhort, who am also an elder, a witness of the suffering. Ilang elder? Marami elders. Sabi niya sa verse 2, feed the flock of God. So yung nagpapakain, marami. No? Hindi po, wala po silang ibinigay na isa, according to Roman Catholic daw, si Pedro, tapos si Linus, tapos si Clement. Walang ganon sa Biblia mga kapatid. No? Marami po ang binili ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, marami. Si Timothy, si Titus, sa bawat lugar meron silang itinalaga doon, no? Pero wala pong iisang namuno. So, ngayon mga kapatid, yung mga sinabi niya kanina na yung pinakaunang si Martin Luther, at least inamin niya, nauuna pa pala si Zwingli. No, marami ng mga bago pa nila sila Savonarola,
sila John Hus, no? Nauuna po 'yon pa ni Martin Luther, hindi po si Martin Luther po lahat po na ganyan. At tapos mga kapatid, at ang sabi niya kanina, tinatanggap daw niya lahat. Ang sabi ko, oh, kung ang reference ay magsasabi ng iba sa Biblia, ano ang tatanggapin mo? Sabi niya tatanggapin daw niya lahat. Naku brother Denmar, na mag-isip-isip po kayo, no? Mga kapatid, itong mga referensya na ito, hindi po ito competent witness. Ang competent witness yung nakakita. Itong sabi ng Britannica, sabi dito hindi na niya tatanggapin. The Roman Catholic Church teaches that it came from the apostle. Itong Wikipedia sabi dito, the Roman Catholic Church traces its origin, baliktad, traces pala yung Britannica, teaches yung Wikipedia. Sila lang yung nag-teach, sila yung kasi hindi competent witness itong mga libro. No? Hindi natin masasabing competent, hindi nila nakikita yung mga nauunang mga happenings. So mga kapatid, hindi po ito, doon po tayo sa Biblia. No, wala pa po tayong pero ang Baptist po mga kapatid, yung paniwala at ang kanilang mensahe namin at ang aming pamamahala, pasok po sa unang iglesia. Maraming salamat. Maraming salamat, Pastor Rian. So, dyan po natatapos ang iyong 10 minutong rebuttal. So, dito po tayo sa 7 minuto. Ready
page 534. Founder, John Smith. No? Later, he left the church that he founded. Year founded 1609 in Holland. No, ayan po ang sinasabi ng Grolier Universal Encyclopedia. So malamang mga kapatid, pag sinabing founder, siya yung namuno. No? Obvious siya namuno dito sa simbahan na ito at siya ang naging unang pastor dito. So ngayon, mga kapatid, sa sariling pamantayan ni Pastor Rian natin sa ididiin doon sa iisang tao daw na namuno. Meron sila. So, ibig sabihin mga kapatid, 2-0 na tayo kay Pastor Rian. Ikatlo, mga kapatid, no? Mapapansin natin, no? Si Pastor Rian, dinideny niya yung primacy of Peter, no? Na which is, mga kapatid, ay fundamental doctrine natin na si Apostol Pedro siya ay naging unang leader ng ating simbahan. Ano po ang sabi ng mga unang Kristiyano patungkol po diyan sa primacy of Peter? Dito mga kapatid, no? Hindi ko masasabi, no? Pero mukhang mapapahiya yung ating kausap, ano? Pasensya na, pero yun talaga eh. Ngayon, babasahin natin dito sa isang history book, mga kapatid, no? No? Ito, mas higit to sa history, mga kapatid, ano? Ito yung sulat ng mga unang Kristiyano, no? I think naniniwala naman dito si Pastor Rian, ano? Nahanapin natin yung unang sulat ng mga Kristiyano patungkol kay San Pedro. Ano po, no? So, ang mga kapatid ito ha, ang sabi dito, kahit ni Saint Ignatius, no? Si Saint Ignatius, mga kapatid, siya yung nauna, no? Mas nauna to kay Pastor Rian. No, nauna siya kay Pastor Rian. So dapat ito paniniwalaan natin, no? Hindi si Pastor Rian. So ano sabi ni Ignatius, mga kapatid? No, ang sabi ni Saint Ignatius sa atin na si Apostle Peter ay siya ang unang Santo Papa. Hinahanap ko po yung ating reference, ano? Pero mamaya babalikan natin, ano? Si Saint Ignatius, si Polycarp, itong mga early churches, no, mga kapatid, pinatutunayan na sila, no? Pinatutunayan dito na pinatutunayan na talagang si San Pedro yung unang naging leader ng simbahan natin, ano? Hindi yan madideny. Kahit nung binasa ko kanina na references, dininay niya lang eh. No? Idininay niya kasi hindi patas sa kanya. Basahin niya natin ulit yon. Ang sabi dito, no? Ayan. Ang sabi dito sa ating history book na binasa, paramount among these offices to the position which first entrusted to Saint Peter, no? Ito yung unang offices, no? And a second reference, mga kapatid, itong Pros number 23 Scorp, no? Sabi, it was upon Peter as the foundation stone that the church was built, no? Kauna-unahan kay San Pedro, no? So, mga kapatid, mukhang susuriin nating mabuti, no? Susuriin nating mabuti ito sinasabi ni Pastor Rian. Katulad nito, mga kapatid, no? Yung sinasabi niya na nauna daw ang Anabaptist kaysa sa Protestant, mga kapatid. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang Wikipedia na pinagkunan niya. Yung Wikipedia din na nagsabi, no? Na nagsabi si Martin Luther nauna dito, no? 1517. Ang Anabaptist 1522. Oh, mukhang nagsisinungaling po si Pastor Rian sa paggamit ng Wikipedia. Mabantay-bantayan natin yung sinasabi ng ating kausap kasi mukha pong hindi totoo. No, mapapaniwala na sana ako kasi Wikipedia eh. Yun nga lang, mga kapatid, nahuli natin. Nahuli natin siya. Ano? Ayan. So ito nahanap ko na yung ating yung ating reference, mga kapatid. Ito yung ating panghuli, pangbanat sa kanya. Okay. Ang sabi dito, mga kapatid, sa Larousse Desk References Encyclopedia, mali talaga yung history ni Rian eh. Ayan, basahin mo natin. Martin Luther, Nails 95 Thesis 1517, and ito 1520, Pope Leo excommunicates Luther. Anabaptist movement originates in Switzerland 1520.
Diyos mio mga kapatid, nakita nyo papaano kayo maniniwala diyan sa ating kausap na nagsisinungaling, no? Diyan pa lang mga kapatid makikita ninyo na hindi totoo sinasabi ni Pastor Rayan sa inyo, no? Sana maging patos tayo sa paggamit ng references, lalo na yung Wikipedia, no po. So next natin mga kapatid, ano? Next natin yung mga ginagawa daw sa Acts ay ginagawa daw ng mga unang Kristiyano. Hindi nga nila nagawa yung mass baptism araw-araw, inamin niya, no? At inamin niya rin mga kapatid na hindi nila ginagawa, no? Hindi nila ito ginagawa yung nagsasabat yung mga hintil sa Acts. Sa makatuwid mga kapatid, hindi lahat ng nasa Acts na nakasulat ay gagawin ng tunay na simbahan. Kasi nga mayroon diyan mga kapatid, may fulfillment sa New Testament, hindi talaga lahat magagawa yan. Si Pastor Rayan, mayabang lang yan, kaya sinasabi niya ganyan. Ano? So, hindi nga sila, mga kapatid, unang-una pa lang, sila ay pinaghaharian nung sikhism. Kung sabihin natin sikhism, sila ay watak-watak. Sabi ng ating sabi ng ating reference, no, sabi niya, no, may iba't ibang mga Baptist. So, hindi sila nagkakaisa, mga kapatid. Gusto nyo ba yon? Umanib sa simbahang hindi nagkakaisa, nagtatalo-talo. Ngayon, mga kapatid, meron nababasa si Pastor Rayan kontra sa atin. First century daw. No, ito daw yung mga Western, tinawag daw na mga Pope, ganyan. Hindi ba alam nito ni Pastor Rayan na may iba't ibang klase o tinatawag na rite? Merong Western rite, merong Latin rite, merong Roman rite. Ano pa naman? Kulang sa research yung ating kausap dito mga kapatid. No? Kulang. No, salat sa research. O eto mga kapatid, no. Panghuli natin kasi ano yung oras no? Hindi na akma yung oras sa ating pagpapaliwanag. Marami pa sana tayo sasabihin. So eto mga kapatid, no. Etong mga Baptist, wala silang kinalaman dito sa first century church. Bakit po mga kapatid? Ulitin natin, ano? Ulitin natin. Ito, no, mga kapatid. Gaya niyan. Mababasa natin ulit sa history book. Sino ba yung tunay na simbahan, mga kapatid? Ang tunay na simbahan, mga kapatid, ay ito.
sabi niya, the aggregate of Christian congregation of all. The aggregate of all Christian congregations. Yan ang ibig sabihin ng Catholic. Hindi po yan Roman Catholic. Yung sinabi niyang hindi daw tayo itinayo, ang sagot ko yon dahil tinanong niya sa akin kung mababasa ba yung Baptist Church doon. Kami po ay tinayo ni Kristo in the sense na galing kami sa tunay na iglesia. Bakit kayo? Kayo ba yung nandoon sa unang apostol? Hindi po. 1870 pa nga yung pangalan ninyo eh. So ganyan po mga kapatid, wag po tayong maniniwala pagka sinabing Catholic Church in the older times, yan po ay ibig sabihin ni Ignatius, all Christian congregations. Isasabihin nila, lahat naman ng Kristiyano iisa. Mali. Ang sabi po dito, ang mga Paulicians nandoon na before the 7th century. Meron na tayong Montanism, that's 2nd century. Kristiyano pa rin yan, Christian movement. Ito naman, Baden-Denmark, makinig ka, Novatianism din, 250, AD 250. Maraming Kristiyano noon, hindi po kaisa doon sa Catholic Church. So, hindi siguro niya alam ito at uunahan na lang natin siya. Ang tunay po na history po, kung babasahin niyo po ang tunay history ng Roman Catholic Church, very simple. Noong 313 po, si Constantine, siya po nag-legalize po siya ng Christianity. No? Pagkatapos po na nag-legalize ang Christianity po ni Constantine, si Theodosius po, no? Si Theodosius, siya po yung gumawa. Siya ang gumawa ng Christianity na i-adapt nila na magiging itong state religion. Doon po gumugulong ang Roman Catholic. Ang sabi po ng Britannica Encyclopedia dito, si Pope Gregory I, sabi dito, more than any pope before or after him laid the foundations for Roman Catholicism of the Middle Ages. Kasi po itong Roman Catholic po mga kapatid, yan po ay development. Hindi po yan isa lang pagtayo nandyan na, hindi. Umabot pa nga ng 1900s yung mga dogma nila eh. So, development po yan. Nauna po si Pope Gregory, tapos yung ibang mga na mga kapatid, mali-mali po yung mga nadinig ninyo. Ang sabi po niya kanina, si Zwingli daw at si Luther ay iisa daw. Mali po. Ang sabi po dito sa Wikipedia, 1521 pa po si Martin Luther na na-public po yung Lutheran at saka Roman Catholic. Kasi po 1520 po siya. Now si Zwingli ay iba po sa kay Lutheran. Mali po yung information na nadinig ninyo. Itong sabi niya about John Smith, hindi po siya nagbabasa. The end of life of John Smith, mga kapatid, siya po ay nagsisi, umanib sa Mennonites. Ano ang Mennonites? They are one of the groups of the Anabaptist. Hindi po sila magkaisa. Kaya nakabuhol-buhol po yung niya. Ang sabi niya kanina, yung Petra daw, yung rock daw na itinayo ng iglesia, Petra. Hindi Petros. Huwag niyong sabihin Petros, dalawang rock yan. Petra po yan. Ang sabi niya, thing, hindi person. So maraming salamat na inamin mo yan. Now ngayon, regarding po sa mga references, mga kapatid, yung mga references magbabanggaan. Ang tanong, sino po ano pong referensya ang kukunin mong tama? Pero sa Biblia, hindi ka magbabangga, no? Ang Biblia, malinaw po na sabi dito na si Apostol Pablo, ang apostol sa mga hintil, at si Pedro, si Sipas at saka si Juan, sila yung seem to be pillars doon po sa mga circumcision. Wala pong iisang taong namuno. Puro assumption lang po ang nadinig natin. Wala pong katotohanan yon. Kaya mas malinaw sa Biblia. Kung tayo po ay true church, kung ano yung turo, doktrina at pamamahala sa unang iglesia, yun din dapat kayo. Bakit iba? No? Bakit iba yung mga doktrina ninyo? Wala doon sa old church. Time? Maraming salamat. Okay, so dyan po nagtatapos ang atin pong debate. Of course, bago ko bigyan kayo ng panghuling pananalita ng tagi-1 minuto, of course, babatiin ko yung nandito sa atin pong platform na walang sawang sumusuporta sa atin pong
page. Of course, Brother Ernie, na ang kanyang pong mukha ay mukha ng asawa niya ata to. So, Brother Ora E.T., magandang gabi. Of course, Brother Fernando, Brother Noel, Pastor Ricindo, of course, ang atin pong admin, Rasha, Kablao, Riley, of course, yung atin pong dalawang debatista, Brother Alan, at Bro Link. No. Of course, Brother Ernie, dalawa sila. Of course, ang inyo pong lingkod, Bro Shimaya, known as a proper name, Eric Dignos, ang akin pong ano. So, Brother Esa, okay, nandito pa. Salamat sa inyong pagtangkilik at patuloy po kayong susuporta. Of course, meron po tayong sa YouTube channel, no? Paki-subscribe para ang atin pong Debaters Convention ay makilala at itong pagkakilala nito ay paglilingkod sa lahat po. Okay, hindi natin patatagalin. Huling pangungusap, ibibigay ko po ang 1 minute. Teka, set our time. 1 minute. Okay, Pastor Rian, dahil kayo naman po ang afirmatibo, then ibibigay ko po sa iyo ang itong 1 minute na pagpapasalamat. Start. Sige, maraming salamat. Unang-una, maraming salamat Mr. Moderator, Brother Shimaya, Eric. Salamat sa mga nandito, sa mga live na nagko-comment, nag-participate. Maraming salamat, Bro Rasha, nagre-record. At sa mga nandito, hindi ko na isa-isahin dahil 1 minute lang. Mga kapatid, please subscribe and also visit my channel, R.A. Fuentes Apologetics. Doon nyo po yung mga debates ko doon. Makikita, mapanood po ninyo doon. At maraming salamat, Brother Denmar. Natuloy na yung matagal naming pinagkasunduan. Last year pa ito yata. So, salamat sa ngayon. At sa mga nandito lahat, maraming salamat. God bless you all. Nawa po ay purito ang Panginoong Hesus. Maraming salamat. Of course, 10 seconds, 9, reset natin. Wala na yung 1 minute ko. Lo. Ito. Bro Denmar, ready na ba kayo, bro? 1 minute, bro. Ready na po. Okay, time start. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga sumuporta at nanood na mga kapwa nating Katoliko, no? Hindi na natin babanggitin isa-isa, no? Maraming salamat po sa pagsuporta at panonood dito sa Debaters Convention. Patuloy niyo po suportahan ng platform na ito at maraming salamat sa ating moderator, Brother Shimaya, no? And Brother Rayan, no? Maraming salamat na pinaunlakan mo ko kahit medyo busy ka, alam ko 'yan, no? And maraming salamat dito sa ating kasama dito, no? Kay Brother Rasha na nagre-record, no? Hindi na natin patatagalin yung ating outro, no? Maraming salamat po. Purihin natin ng Panginoon sa naging usapan na ito. Okay, so meron pang 11. So marami pong salamat. Diyan po ang nagtatapos ang atin pong paksa sa gabi pong ito na pinamagatang ang tunay na iglesia. Ang Katoliko kaya o ang Baptist? Yan po ang handog namin sa inyo sa ng Debaters Convention. Magandang gabi at maraming salamat sa ating dalawang debatista. Ngayon po ay open na po. So habang sinisit po ni Brother Rasha, Brother Rasha, ngayon na ba ang pangalawang debate? Brother Rasha, so sino bang magdidebate? Answer muna. Wait lang. Alam ko po. Magko-question and answer. Sinisit lang natin